Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Boko Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Para sa mga magsasaka at farmers, naglalagay ba kayo ng abono sa inyong mga pananim? Ngayong linggo ay alamin natin kung paano tayo makakatipid sa tinatawag nating abonong swak. Ang pataba o abono ang nagpupuno sa kakulangan ng sustansya sa lupa, tubig at hangin upang matustusan ang pangangailangan ng tanim na palay. Nakatutulong sa magandang pagbulas at pantay-pantay na pagbuo ng mga uhay ang sapat na sustansya kung kailan ito lubos na kailangan ng palay. Dahil dito, maaring masagad ang pinakamataas na kayang anihin ng varieting ating itinanim. Isa sa mga balakid sa pagkamit ng seguridad sa pagkain ay ang mataas na presyo ng farm inputs tulad na lamang ng abono at pestisidyo. Kaya naman, ang kagawaran ng pagsasaka ay naglunsad ng abonong swak kung saan hinihikayat ang mga magsasaka na pagsamahin ang organiko at inorganikong pataba upang makatipid sa paggamit ng abono sa sakahan kasabay ang pagsasaalang-alang pa rin ng pagkamit ng masaganang ani. Ito ay pinag-aralan ng PhilRice Bureau of Soils and Water Management at Agricultural Training Institute at ipinatutupad ng mga regional field offices ng kagawaran ng pagsasaka. Upang makatipid at masulit ang paglalagay ng abono, sundin natin ang tamang EAT or EAT. E for element or uri. Ito yung tamang sustansya na kailangan ng palay. Ang A for amount or dami. Ang sobra o kulang ay nakasasama sa palay. At ang letter D naman for timing or tiyempo, na kung saan ibig sabihin ito yung timing ng mapakinabangan ng palay ang sustansyang ating ilalagay. Ano ang bentahe ng right EAT? Masisigurong mapapakinabangan ng mga palay ang mga sustansyang kailangan sa kanyang paglaki upang maabot ang pinakamataas na kayang anihin. Pangalawa, mapapanumbalik ang tamang nutrisyon ng lupa nang mapakinabangan ng husto ang sustansya nito. At pangatlo, makatutulong na tumaas ang ani at kita ng magsasaka sa mababang gastos. Gumamit tayo ng organiko at inorganikong pataba, huwag inorganikong pataba lamang. Ano ang pakinabang ng organikong pataba? Una, nakatutulong ito upang mapataas o mapanatili ang nilalamang organic matter na siyang nagpapanatili ng sustansya at halumigmig ng lupa. Pangalawa, pinagaganda ang pisikal, biological at kemikal na katangian ng lupa. Pangatlo, pinalalakas ang kakayahan ng lupa na humawak ng tubig, pinalulusog ang ugat ng halaman upang masipsip ng mabuti ang mga sustansyang taglay ng lupa. Pinararami rin ang mga maliliit na organismo sa lupa na tumutulong na mapanumbalik ang katabaan nito. And lastly, madaling bunutin ang punlang palay, hindi pa mapipinsala. Ang dayami, dumi ng manok na pinatuyo sa hangin at compost ay organikong pataba. Ang hindi pa na compost na dayami o tira-tirang halaman ay kailangang ikalat sa palayan 21 to 30 days bago maglipat tanim. Ang compost or naprosesong organikong pataba ay maaaring ihalo sa lupa habang nililinang ito
or 14 days bago maglipat o magsabog ng binhi. Ano naman ang pakinabang ng inorganikong pataba? Dagliang ibinibigay ang pagkain kailangan ng palay. Maaari tayong makatipid ng hanggang 4,000 pesos sa paggamit ng pinaghalong organiko at inorganikong pataba. Mamili lamang ng tamang kombinasyon ng organiko at inorganikong pataba. Kung gusto natin ng gabay sa masaktong pag-aabono, gumamit tayo ng leaf color chart or -1 element technique, rice crop manager or soil test kit. Ang leaf color chart ay isang mabisa at matipid na pamamaraan upang malaman kung kulang o sapat ang nitrogen sa ating palayan. Ito ay may 4 na tingkad ng pagkaberde ng dahon, kung yellowish, green to dark green. Pumili ng 10 malulusog na halaman mula sa bahagi ng bukid na magkakasing taas ang palay. Ihambing sa LCC ang pinakamataas, malusog at bukang dahon ng mga napiling halaman. Ilagay ang gitnang bahagi at piliin ang pinakamalapit na kulay. Gawin ang paghahambing mula 8 to 10 a.m. Huwag tanggalin ang dahon sa halaman, iiwas ang leaf color chart sa sinag ng araw. Isang tao lang ang dapat gumawa ng paghahambing mula una hanggang huli. Ano naman ang leaf color computing or LCC app? Ang LCC app ay isang ICT-based mobile app na maglilitrato ng dahon. Ito ay mas pinahusay na bersyon ng LCC na ginagamit upang magabayan ang mga magsasaka sa pag-aabono ng nitrogen sa kanilang palayan. Hanggang dito na lamang muna ang ating talakayan. Sa susunod na linggo, alamin natin ang iba pang mga teknik sa tamang paggabay sa ating palayan, lalong-lalo na sa paglalagay ng abono. Alamin natin sa susunod na linggo ang -1 element technique kit, ang soil test kit, at kung ano ang BioN. At dyan nagtatapos ang ating segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning Philippines!